Marshall Peak, Kabanata 3925. Unti-unting pang-aapi. Sa silid, nakaupo si Yang Kai at Wei Kei sa tapat ng mesa sa isa't isa. Tumayo si Tao Rongfang sa likod ni Wei Kei at tinitigan ang bagbog at namamagang mukha ni Yang Kai na may simpatiya. Karaniwan, kung nakita ni Tao Rongfang ang eksenang ito, tiyak na matatawa siya ng malakas. Masyadong nakakatawa ang dalawang dark circle ni Yang Kai. Sa unang tingin, halatang kamaunang kung sino ang dulot nila. Bukod dito, ang mga suntok ay sobrang simetriko, kaya ang lakas ng taong gumawa nito ay talagang pambihira. Ngunit paano siya natatawa sa sandaling ito? Iniisip ang magiging sitwasyon ni Yang Kai at ang posibleng sisihin ni Asan, hindi niya maiwasang malungkot. Nahiya din si Wei Kei. Nagsuot din si Wei Kei ng nahihiyang ekspresyon at pagkatapos ng mahabang paliwanag, kinamot niya ang mukha niya at sinabing, Yang Kai, ganito ang sitwasyon. Dati, plano kong dalhin ka sa Great Moon Province at hayaan kang sumama sa amin, pero ngayon mukhang hindi pwede. Hindi pumayag ang sect chief at itong Wei na ito ay walang kapangyarihang gumawa ng kahit ano tungkol dito. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pagkasabi niya nun, inikat niya ang ulo niya at kinuyam ang mga kamao niya, bakas sa mukha niya ang hiya. Humalaklak si Yang Kai at sinabing, Senior Wei, masyado kang seryoso. Alam ko ang gagawin. Kahit hindi pumayag ang iyong pinuno, hindi ako makakasama sa iyo sa Great Moon Province. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ako makaalis sa First Inn. Kung hindi, mamamatay ako. Kung mananatili ako dito, may pagkakataon pa. Sinabi ni Tao Rongfan. Kahit na, hindi ka maaaring magtago sa First Inn sa buong buhay mo. Ano ang iyong plano sa hinaharap? Ang mga mata ni Yang Kai ay lumabo saglit. Umiling siya at sinabing, mag-iisang hakbang ako. Hindi ako makapag-isip ng malayo. Nako. Huminga ng malalim si Wei Kei at sinabing, masyado kang matapang. Bakit mo naisip ang nakawin ang bangkay ng Golden Crow? Sinasabi na ang mga tao ay namatay para sa kayamanan at ang mga ibon ay namatay para sa pagkain. Ang aksyon ni Yang Kai sa Golden Crow Divine Palace ay walang alinlangan na naghuhukay ng sarili niyang libingan. Kung hindi dahil sa First Inn, namatay na siya kung saan. Awkward na sinabi ni Yang Kai. Hindi ako masyadong nag-iisip noong mga oras na iyon. Ninakawan ko lang ito ng biglaan. Walang kwenta ang pag-uusapan ngayon. Kinawian niya ang kamay at ayaw na niyang pag-usapan pa. Nang makita ito, natural na binago ni Wei Kei ang paksa. Aalis na kami sa First Inn at babalik sa Great Moon Province. May maitutulong ba ako sa iyo? Nag-isip sandali si Yang Kai at sinabing, may isang bagay, magsalita ka, sabi ni Wei Kei. Sinabi ni Yang Kai, si Old Fang, Daiyu, at Asan ay nakatakas kasama ko mula sa Kikiao Land. Ngayon na si Asan ay tinanggap na bilang isang disipulo ni Senior Tao, wala akong dapat alalahanin tungkol sa anumang bagay, ngunit si Old Fang at Daiyu ay walang mapupuntahan. Ngayong ganito na ako, hindi bagay na may kinalaman sila sa akin. Gusto kong hilingin sa dalawang nakatatanda na dalhin sila sa Great Moon Province at hayaan silang magkaroon ng lugar manatili. Sinabi ni Wei Kei, kahit hindi mo nabanggit, pareho din tayo ng ideya. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Fang Biki at Daiyu sa Great Moon Province at aalagaan silang mabuti. Basta't buhay ako, hindi ko hahayaang mabuli sila. Salamat, Senior. Namula si Wei Kei sa hiya at paulit-ulit na winawagayway ang kanyang mga kamay. Huwag mo akong pasalamatan, kung hindi, mahihiya akong ipakita ang aking mukha. Ano naman sayo? Tanong ni Tao Rongfang. Wala ka bang anumang bagay na gusto mong tulungan ka namin? Umiling si Yang Kai. Siya ay kasalukuyang nasa maraming problema, kaya ang Great Moon Province ay hindi makakatulong sa kanya sa anumang bagay. Ang pag-alis kay Old Fang at Daiyu ay maaaring ituring na isang bigat sa kanyang isipan. Bumuntong hininga si Wei Kei, naglabas ng space ring, at itinulak ito sa harap ni Yang Kai. Hindi naman masyado, pero sana huwag kang mag-isip. Kung gusto mong magtago sa First Inn, kakailanganin mo ng pera, kaya kunin mo ito. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai bago tinanggap ang space ring. Si Wei Kei ay isang matapat na tao, kaya kung siya ay magiging magalang sa kanya, ito ay magiging mas mahirap para sa kanya. Matapos magpalitan ng ilang salita, tumayo ang dalawa at nagpaalam. Bago umalis, sinabi ni Wei Kei, gusto mo bang makita si Fang Biki at Daiyu? Pagkatapos nitong palem, sinong nakakaalam kung kailan tayo magkikita ulit? Ngumiti si Yang Kai at sinabing, palaging may pagkakataon sa hinaharap. Mangyaring dalhin niyo sila, Senior. Mahirap ang paghihiwalay kaya minabuti na lang na hindi na sila muling makita. Tinitigan siya ni Wei Kei saglit bago ito tinapik sa balikat. Ingatan mo ang sarili mo. Tapos, tumalikod na siya, at umalis na. Tumanggo si Tao Rongfang kay Yang Kai at umalis din.
Nang maingat na nakikinig, hindi nagtagal ay narinig ni Yang Kai ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa koridor. Alam niyang mga tao iyon mula sa Great Moon Province, bumalik siya sa kanyang silid. Matapos mawala ang tunog, bumalik si Yang Kai sa kanyang kama at nagpatuloy sa pagmumuni-muni at pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Iniisip muli ang lahat ng naranasan niya mula nang lisanin niya ang Star Boundary, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Nahiwalay kay Roshi at pag-alagala sa Kikiao Land, hindi naging madali para sa kanya ang pagtakas. Ngayon, nasangkot siya sa isang malaking bagay gaya ng bangkay ng Golden Crow. Bilang isang Great Emperor ng Emperor Realm, siya ay nasa mata ng bagyo sa labas ng mundong ito. Paano haharapin sa bangkay ng Golden Crow ay kailangang pag-isipang mabuti. Sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip. Kalmado ang mga sumunod na araw. Si Yang Kai ay nagbabantay laban sa Lady Boss na darating upang guluhin siyang muli. Sino ang nakakaalam na hindi niya ito makikita ng ilang araw? Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, hindi na siya naglakasloob na lumabas. Sino ang nakakaalam kung mayroong anumang matatapang na tao sa First Inn? Kung talagang hindi nila pinansin ang mga patakaran ng First Inn at inatake siya, hindi siya makakalaban. Lumipas ang oras at makalipas ang 10 araw. Sa araw na ito, nakikipag-inuman si Yang Kai kasama si Bai Chi sa kanyang silid. Habang nakikinig sa pag-uusap niya tungkol sa outside world, biglang bumukas ang pinto. Tumangala si Yang Kai nang may pagtataka, pagkatapos ay hindi niya maiwasang lumiit ang kanyang leeg at lumingon kay Bai Chi. Mayroon bang salitang kaligtasan sa iyong inn? Pwede bang sipin mo na lang ang pinto ng bisita kung gusto mo? Bahagyang tumawa si Bai Chi. Sino ang nagsabi sa kanya na maging Lady Boss? Nanlamig ang magagandang mata ni Madam Lan habang nakatitig kay Bai Chi. Nagtataka ako kung bakit hindi kita nakita kahit saan. Kaya pala nagtago ka dito umiinom. Hindi ba kailangan mong pagsilbihan ang mga bisita sa labas? Ang lakas ng loob mong tumambay dito. Ibabawas ko ang 1 taon ng iyong sahod. Namutla ang mukha ni Bai Chi. Lady Boss, mangyaring huwag magalit, lalabas ako ngayon. Mangyaring huwag ibabawas ang aking sahod. Pagkasabi nito, tumakbo siya palayo at nawala. Napasandal si Yang Kai sa sulok ng dingding at gustong kumawala rin. Ang magagandang mga mata ng Lady Boss ay tumama sa kanya, at agad siyang nanlamig ang lugar. Sa kaunting sipa, muling isinara ang pinto. Diretso na umupo si Madam Lan kung saan nakaupo lang si Bai Chi at malamig na tinitigan si Yang Kai, hindi gumagalaw kahit sandali. Pinisil ni Yang Kai ang isang tuyong ngiti sa kanya, pagkatapos ay dahan-dahang yumuko, at lumiit sa sulok ng dingding. Tinakpan niya ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay. Huwag mong hampasin ang mukha ko. Sa huling beses na sinaktan siya nito, mayroon itong 2 dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata, at tumagal ng ilang araw para sa kanila na mawala. Masyadong walang awa ang babaeng ito, kailangan niyang mag-ingat. Malamig na sinabi ng Lady Boss. Umupo ka. Tahimik na sumulyap sa kanya si Yang Kai at umupo sa lupa. Galit na sinabi ng Lady Boss. Ano ang iyong pagpapanggap? Paupuin kita sa upuan. Napakurap si Yang Kai, pagkatapos ay tumayo. Lumiko siya sa gilid upang bantayan siya, pagkatapos ay dahan-dahang lumipat sa gilid ng upuan at umupo. Ang kanyang mga mata ay mali-mali, at siya ay labis na kinakabahan. Nang makita ang kanyang binabantayang hitsura, si Madam Lan ay galit na hinampos niya ang mesa at sinabing, "Bata, alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na naidulot mo sa akin?" Ngumuso si Yang Kai. Hindi ako masyadong sigurado, ngunit narinig ko ng kaunti. Narinig niya ang tungkol sa sitwasyon sa labas mula sa Bai Chi nitong mga araw na ito, kaya hindi na siya pumunta sa lobby para tingnan. Ang alam lang niya ay umalis na ang karamihan sa mga puwersang nanatili sa First Inn. Kung tutusin, karamihan sa mga puwersang dumating dito noon ay third-rate forces, at hindi sila qualified na lumahok sa paglaban para sa bangkay ng Golden Crow. Natural na umalis ng maaga ang mga nakakaalam sa kanilang lugar, tulad ng Great Moon Province, ngunit may iilan din na nanatili para manood ng palabas. Bagamat ang karamihan sa mga puwersang pangatlong antas ay umalis, maraming mga pangalawang antas na puwersa ang dumating, at kahit ilang mga unang antas na puwersa mula sa Blessed Land ay dumating. Sa First Inn, mayroon na ngayong higit sa 20 mid-grade Heaven Opening Realm, at kasing dami ng 3 o 4 na high-grade Heaven Opening Realm. Masasabing mula nang buksan ang First Inn, hindi pa nagkaroon ng ganoong kagandang okasyon kung saan nagtipon ang napakaraming powerhouse, at ang lahat ng ito ay dahil sa bangkay ng Golden Crow. Ngumisi si Madam Lan. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka dahil lang sa inilipat mo sa akin ang sisi sa lobby noong araw na iyon? Talaga bang ginagawa mong tanga ang iba? Nasa kamay ko man o wala ang bangkay ng Golden Crow, langit at lupa lang ang makakaalam. Sabi ni Yang Kai.
Napilitan akong. Sa sobrang lakas, hinampos muli ni Madam Lan ang mesa. Para makapagsalita ka ng irresponsibleng salita dahil lang sa napilitan ka sa isang sulok. Naniniwala ka ba na itataboy kita ngayon sa first in? Hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo kung ano ang mangyayari sa'yo pagdating ng panahon. Nagulat si Yang Kai. Madam, sinusubukan mo ba akong patayin? Ibinaba ni Madam Lan ang kanyang ulo at pinaglaruan ang kanyang mga daliri, sinabing walang pakialam. Magiging walang galang na hindi gumanti. Magagawa mo ang gusto mo, ngunit hindi ko magagawa gawin mo ang gusto mo. Talagang nababalisa ngayon si Yang Kai. Kung itinaboy siya palabas ng first in, paano siya makakaligtas? Pinandilatan siya nito. Binuksan ng first in ang mga pinto nito para magnegosyo, at hindi ako binayaran ng kahit isang sentimo. Paano mo ako mapaalis? Tumangala si Madam Lan sa kanya. Tama ka, hindi pa nagpapalayas ng customer ang first in dati. Kung itinaboy ka namin ng ganito, masisira namin ang reputasyon namin. Tumibok ang puso ni Yang Kai, at napabuntong hininga siya, ngunit pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Madam Lan. Maliban na lamang kung ang mga taong hindi kayang manatili ngunit tumangging umalis. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai, at likas niyang naramdaman na may mali. Oo nga, nakangiting sabi ni Madam Lan. Napagdesisyonan ko na, simula ngayon, ang kwarto mo ay nagkakahalaga ng 100,000 heaven opening pills kada gabi. 100,000. Ang mukha ni Yang Kai ay nagbago ng husto habang siya ay tahimik na nagkalkula. Bagamat mayroon pa siyang ilang heaven opening pills, malamang na sapat lang ito para tumagal siya ng 3 o 4 na araw. Puno ng kalungkutan at galit, sumigaw siya. Lady Boss, sinasamantala mo ang iyong posisyon para mang-api ng iba. Sinabi ni Madam Lan. Gusto ko, ano ang magagawa mo? Ito ay aking negosyo kung tataas man ang presyo ng kwarto o hindi, at bahala ka rin kung gusto mong manatili o hindi. Walang pumipilit sa'yo, sinabi ni Yang Kai. Pagkatapos ay humiling akong magpalit ng kwarto. Mahina na tumawa si Madam Lan. Wala nang silid. Ang first in ay puno ng tao ngayon, saan ako makakahanap ng isang silid para sa iyo? Napakagat ng ngipin ni Yang Kai na halos mabali ang mga ito, tinitigan siya ng masama. Si Madam Lan, sa kabilang banda, ay tila walang pakialam sa lahat. Siya ay may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha habang nilalaro niya ang kanyang manipis na mga daliri ng jade, hindi man lang tumitingin sa kanya. Pinipigilan ang pagnanasang suntukin ng babaeng ito sa mukha, sinabi ni Yang Kai. Ano ang gusto mo? Magsalita ka. Walang pakialam na sabi ni Madam Lan. Bata, ang isang inosenteng tao ay nagkakaroon ng gulo dahil sa kanyang kayamanan. Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito? Marshall Peak, Kabanata 3926. Ang mga gamit ng bangkay ng Golden Crow. Paanong hindi niya narinig ito noon pa? Masasabing pamilyar siya rito. Mula pa sa kanyang debut, marami na siyang na-encounter na katulad na sitwasyon. Mas naunawaan ni Yang Kai ang kahulugan ng pangungusap na ito kaysa sa maraming tao. Nagkamali ang Empress na ito at hayaang magtagumpay ang iyong masamang pakana. Ngayon, maraming tao sa labas na naniniwala na ang bangkay ng Golden Crow ay nasa aking mga kamay. Tumangala si Madam Lan. Dahil iyon ang kaso, itong Empress ay walang pakialam na kumpirmahin ang mga hula ng mga taong iyon. Ang problemang ito ay haharapin ng first in. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Yang Kai. Madam, gusto mo bang hilingin sa akin na ibigay ang bangkay ng Golden Crow? Sabi ni Madam Lan. Hindi kita bibigyan ng librere, bibigyan kita ng sapat na kabayaran. Nag-isip sandali si Yang Kai, pagkatapos ay nagtanong. Maaari ko bang marinig ang plano ng kabayaran? Ngumiti si Madam Lan at nagtaas ng daliri. Ang unang opsyon ay bigyan ka ng heaven opening pills. Ang halagang ito. Habang nagsasalita siya, ang daliring iyon ay malakas na kumaway sa harap ng mga mata ni Yang Kai. 10 milyon. Naantig si Yang Kai. Tumanggaw si Madam Lan. Sinabi ni Yang Kai. Mapagbigay si Madam. 10 milyong heaven opening pills ay talagang hindi maliit na halaga. Ito ay isang mahusay na tukso para sa sino man sa Emperor Realm. Dahil may unang pagpipilian, tapos may pangalawa. Ano ang pangalawang pagpipilian? Sinulyapan siya ni Madam Lan at sinabing. Ang pangalawang opsyon ay para sa first in na makahanap ng 5th grade yin yang 5 elements power para tulungan kang maabot ang 5th grade heaven opening pills. Ito ay isa pang malaking benepisyo. Kung ang 5th grade yin yang 5 elements power ay gagawing heaven opening pills, ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7.5 milyong heaven opening pills. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang pambihira at pambihira ng mga materyales ng gradong ito, ang halaga nito ay hindi gaanong naiiba sa 10 milyong heaven opening pills. Bukod dito, ang ikalimang baitang ng heaven opening pills ay hindi itinuturing na mahina sa labas ng universo na ito.
Ito ay nasa gitnang baitang ng Heaven Opening Pills. Si Duan Hai ay nasa 4th grade pa lamang noon. Maging ang Heavenly Lord Kikiao, na hindi pa nakikita ni Yang Kai, ay nasa ikalimang baitang pa lamang. Si Elder Shu ay nasa 5th grade din. Sa madaling salita, ang ikalimang baitang ng Heaven Opening Pills ay sapat na upang magtatag ng isang foothold sa labas ng universo na ito at maglatag ng pundasyon. Ang sinseridad ni Madam Lan, ngunit habang siya ay naging ganito, mas naramdaman niyang kay ang halaga ng bangkay ng Golden Crow. Kung hindi, bakit magbabayad si Madam Lan ng ganoon kalaki? Ang halaga ng bangkay ng Golden Crow ay tiyak na hihigit pa sa kabayarang ibinigay ni Madam Lan. May pangatlong uri ba? Tanong ni Yang Kai. Galit na sabi ni Madam Lan. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa dalawang pagpipiliang ito? Bata, huwag kang masyadong gaaman. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, nagtatanong lang ako, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Mabilis itong nagsali ng isang tasa ng tsaa para sa kanya, baka mabaliw na naman ang babaeng ito. Malamig na ngumuso si Madam Lan. Dinampot nito ang tasa ng tsaa at humigop. Sinulyapan siya nito mula sa kanya, ang gilid ng mga mata niya. Dapat makontento ka sa kung anong meron ka. Napakaraming mga bagong dating na tulad mo na nakipaglaban sa Trichiliacosm sa daan-daang at libu-libong taon nang walang nagawa. Ngayon ka palang nakapasok sa mundong ito, mayroon ka ng magandang swerte. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang may inggit sa iyo? Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Yang Kai ng Daiyu at Old Fang. Silang dalawa ay nasa labas ng universo sa loob ng maraming taon, ngunit sa kasamaang palad, sila ay palaging nakulong sa Kikiao Lands, hindi magawang makapasok sa Heaven Opening Realm. Kung ikukumpara, talagang mas maganda ang sitwasyon ni Yang Kai. Ngunit muli, ang pagkakataong mayroon siya ngayon para pumili ay isa ring bagay na itinaya niya ang kanyang buhay. Wala itong kinalaman sa swerte. Humigop din siya ng tsaa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yang Kai, Lady Boss, masyado akong natutokso sa inyong dalawa, ngunit hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Sabi ni Madam Lan, hayaan mong bigyan kita ng payo. Gusto mo bang makinig? Mangyaring magsalita. Kung ako sa iyo, pipiliin ko ang pangalawang pagpipilian. Bagamat totoo ang Heaven Opening Pill, hindi ligtas para sa iyo na hawakan ang napakaraming Heaven Opening Pills sa Emperor Realm. Bukod dito, wala kang paraan upang bilhin ang mga materyales na iyon. Maaari mo ring hayaan ang aking unang na mahanap ka sa mga materyales sa 5th grade at tamasahin ang mga bunga ng aking paggawa. Iyan ay makatuwiran. Nag-cross-arm si Yang Kai at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pinagmasdan ng Lady Boss ang ekspresyon ni Yang Kai at nagpakawala ng isang maliit na buntong hininga. Nang makitang ganito si Yang Kai, alam niyang napaka-promising ng bagay na ito. Kung hindi man lang handang makipag-ayos si Yang Kai, wala na talagang pag-asa. Sa ngayon, malamang na napagtanto na rin niya kung gaano kahirap ang bangkay ng Golden Crow. Ang bangkay ng Golden Crow ay talagang isang hatol ng kamatayan para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa isang puwersa tulad ng First In, ito ay isang kayamanan na makikita lamang ng pagkakataon. Hanggat maaari nilang makuha ang bangkay ng Golden Crow, ano ang isang maliit na sakripisyo? Malalim ang iniisip ni Yang Kai, at hindi siya inistorbo ni Madam Lan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng buong oras ng insenso, hindi pa rin tumugon si Yang Kai. Hindi nakaimik si Madam Lan. Napag-isipan mo na ba? Ang mga kilay ni Yang Kai ay mahigpit na nakadikit, at siya ay mukhang magkasalungat. Nang marinig niya ang paghihimok, lumingon siya at tumingin. Lady Boss, medyo nasiyahan ako sa dalawang kondisyong iyon, ngunit maaari bang mabayaran ako ng First In sa pagkawala ng dalawang Heaven-destroying Golden Feathers na iyon? Mabuti sana kung hindi niya binanggit ang Heaven-destroying Golden Feathers, ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, nagalit ang Lady Boss. Dati, noong ginamit ni Yang Kai ang Heaven-destroying Golden Feathers, siya ay nasugatan sa isang sandali ng kawalang ingat. Ito ay halos isang kahihiyan. Gusto mo pa bang bayaran iyon ng First In? Anong uri ng panaginip ang mayroon ka? Nainas na sabi ni Madam Lan. Sinabi ni Yang Kai, syempre gusto ko. Upang makuha ang bangkay ng Golden Crow na ito, gumamit ako ng dalawang sunod-sunod na Heaven-destroying Golden Feathers. Kahit na hindi ko alam kung ano ang halaga ng bagay na iyon, hindi ito maaaring mura. Kung ilalabas ko para ibenta, siguradong marami ang mag-aaway na bilhin ito. Sino ang nakakaalam, baka may benta ko ito ng 10 milyong Heaven Opening Pills. Kung ang dalawang Heaven-destroying Golden Feathers ay katumbas ng halaga, ang mga kondisyon ng First In ay halos hindi na ako makakapagpabagal. Ngumisi si Madam Lan sa kanyang mga sinabi. Gusto niya itong kutsain, ngunit sa pag-iisip, napakalakas ng Heaven-destroying Golden Feathers na maaaring masaktan pa siya nito.
Ito ay masasabing isang anteng-anteng na negang iligtas buhay. Ang ganitong bagay ay talagang maipagbibili sa malaking halaga. Kung makikilala niya ang isang mayamang tao, hindi magiging imposible ang 10 milyon. Pagbabago ng paksa, sabi niya. Sa pagsasalita tungkol dito, gusto kong tanungin ka, saan mo nakuha ang heaven-destroying golden feathers? Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi siya mabibigo ng ganito kalungkot. Humalaklak si Yang Kai. Ako rin may itatanong sa Lady Boss. Paano kung magpalitan tayo? Tiningnan siya ni Madam Lan. Ano ang gusto mong malaman? Hininaan ni Yang Kai ang kanyang boses, mukhang napakalihim. Ano ang silbi ng bangkay ng Golden Crow na iyon? Bakit ang daming nag-aaway dito? Sabi ni Madam Lan. Bakit mo tinatanong ito? Dahil nagtataka ako. Sabik na tumingin sa kanya si Yang Kai. Nag-isip sandali si Madam Lan, pagkatapos ay sinabing. Mula noong napakaraming tao ang nag-aaway dito, natural na may halaga. Ang mga Golden Crows ay mahirap hanapin. Sa 3,000 mundo, walang maraming Golden Crows. Ang ganitong uri ng sinaunang hayop ay ipinanganak kasama ng araw at namatay kasama ng araw. Ito ay masasabing isang lubhang misteryosong pag-iral. Ang laman at dugo ng Golden Crow ay maaaring gawing mga table tasks, at ang mga buto nito ay maaaring gawing mga kayamanan. Pinakamahalaga, naglalaman ito ng Golden Crow Primordial Fire. Kung ito ay mapadalisay, maaari itong maging kapangyarihan ng 5 elementong apoy, at ito ay napakalakas. Ang pangunahing bagay ay ang impormasyong ito ay hindi isang lihim. Maaaring magtanong si Yang Kai kahit kanino at malaman, kaya hindi na niya kailangang itago ang anuman. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ito ang itim na apoy sa Golden Crow Divine Palace. Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang nakakatakot na kapangyarihan ng Golden Crow Primordial Fire. Ang mga low-grade Heaven Opening Realm Cultivator ay masasaktan at mamamatay kapag nakontak. Tama iyan. Tumanggo si Madam Lan, saka ngumisi. Bata, ipinapayo ko sa iyo na huwag isipin ang tungkol dito. Ang Golden Crow Primordial Fire ay lubhang nakakatakot. Kung wala kang sapat na lakas ng kahoy upang sugpuin ito, ang pagsipsip kahit kaunti ay sapat na upang masunog ka hanggang sa mamatay. Mukhang may natutunan si Yang Kai. Siyempre alam ko ito. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha yung Golden Niemeng Plume? Napangiti si Yang Kai. Natural, bigay ito sa akin ni Niemeng. Noon pa lang, nakatulong ako ng husto sa isang Niemeng, at nagpapasalamat ito sa akin. Bago ito umalis, binigyan ako nito ng 3 gintong balahibo. Si Madam Lan ay mukhang hindi naniniwala sa kanya, ngunit hindi siya mapakali na mag-imbestiga. Naiinip niyang sabi, pagkatapos ng maraming sinabi, ano ang iyong desisyon? Sinabi ni Yang Kai. Huwag mo akong madaliin. Kung minamadali mo ako, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Paano ito, Lady Boss, bumalik ka muna. Pag-iisipan ko ng mabuti. Kung nakapagdesisyon na ako, bibigyan kita ng sagot. Pagkasabi niya nito, tumayo siya, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ito, na mukhang makikita niya siya sa labas. Napatulala si Madam Lan sa kanya, ngunit dahil si Yang Kai ay gumawa ng ganoong pahayag, hindi ito maganda para sa isang babaeng tulad niya ang manatili dito at hindi umalis. Nagnganga siya at bumangon. Nang madaanan niya si Yang Kai, isang mahabang paa ang lumipad mula sa kanyang palda at sinipa si Yang Kai sa tiyan bago siya umalis. Napangisi si Yang Kai sa sakit mula sa sipa. Niyakap niya ang kanyang binti at tumalon ng mahabang panahon, isinusumpa sa kanyang puso na talagang mabigat ang kamay ng lokong babaeng ito. Maya-maya, isinara ni Yang Kai ang pinto, binuksan ang harang, at naupo nang naka-cross-legged ang kama. Sa isang iglap, pumasok siya sa Sealed World Bead. Sa loob ng Sealed World Bead, ito ay tahimik. Mag-isa, si Yang Kai ay dumating sa isang kapatagan at kinuha ang 6 Directions Wish Pouch. Gamit ang kanyang kamay, binitawan niya ang bangkay ng Golden Crow. Mula nang makuha niya ang bangkay ng Golden Crow, hindi niya ito maingat na napagmasdan. Ngayon, matapos marinig ang usapan ng Lady Boss tungkol sa paggamit ng bangkay ng Golden Crow, hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip. Hindi rin niya inasahan na ang Golden Crow True Fire na nakapaloob sa bangkay ng Golden Crow ay makakapag-condense ng kapangyarihan ng 5 elements. Ito ay talagang isang kaso ng mga nakatanim na bulaklak na hindi namumulaklak, ngunit hindi sinasadyang nagtanim ng mga willow na tumubo. Nang pumunta siya sa Sunstar, ang orihinal niyang intensyon ay hanapin ang Sun's True Gold sa itaas ng 7th grade. Ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto niya. Natagpuan niya ang Sun's True Gold, ngunit hindi siya nakakuha ng bahagi nito. Ang bangkay ng Golden Crow na naaga niya ng nagkataon ay nagbigay sa kanya ng isa pang paraan palabas. Bagamat binalaan siya ni Madam Lan na huwag magkaroon ng anumang ideya tungkol sa Golden Crow True Fire, at kung walang sapat na kapangyarihan ng wood element,
imposibleng sugpuin ang ganitong uri ng masamang apoy, ang problemang ito ay hindi isang problema para kay Yang Kai. Hindi alam ni Yang Kai kung anong grade ang kapangyarihan ng 5 elements wood element condensed mula sa essence ng immortal tree, ngunit sa mundong ito, kakaunti ang mga bagay na maaaring malampasan ito. Ang kapangyarihan ng wood element sa kanyang katawan ay sapat na upang sugpuin ang Golden Crow through fire. Ngunit upang maging ligtas, mas mabuting mag-eksperimento muna. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang pumunta si Yang Kai sa Sealed World Bid. Kung hindi, sa napakaraming master sa First In, bakit niya ito ipagsapalaran? Iyon ang orihinal niyang plano. Ngunit sino ang nakakaalam na noong pinakawalan ang bangkay ng Golden Crow, biglang naramdaman ni Yang Kai na naging magulo ang buong Sealed World Bid. Ang World Principles ay agad na naging magulo, at ang maliit na mundong ito ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsabog. Si Yang Kai ang master nitong Sealed World Bid, ang master nitong Sealed World. Lalo siyang naging sensitibo sa mga pagbabago sa mundong ito. Ang pakiramdam na ito ay parang isang malaking bato na pinipilit sa isang baso ng tubig, at ang baso ay malapit ng mabasag. Marshall Peak, Kabanata 3927. Pagpino ng Golden Crow through fire. Ang biglaang pagbabagong ito ay labis na ikinagulat ni Yang Kai. Sa isang iglap, mabilis na nagbago ang iniisip ni Yang Kai at mabilis niyang nalaman ang dahilan. Nagkaroon ng limitasyon sa kapasidad ng Small Sealed World. Tulad ng Heaven and Earth Battle ng Star Boundary, 10 Great Emperor lang ang maaaring umiral ng sabay. Imposibleng maipanganak ang ika-11. Ito ang mekanismo ng pag-iingat sa sarili ng Small Sealed World at ang paghihigpit ng World Principles nito. Limitado ang kapasidad ng Heaven and Earth Battle ng Star Boundary, at gayon din ang Small Sealed World. Higit pa rito, ang Small Sealed World ay hindi maihahambing sa Star Boundary. Kung ang isang makapangyarihang pag-iral tulad ng bangkay ng Golden Crow ay padalos-dalos na inilagay sa loob, hindi ito kakayanin ng buong Small Sealed World. At ito ay isang bangkay lamang. Kung talagang pinahihintulutan ang isang buhay na Golden Crow na makapasok, tinansya ni Yang Kai na ang Small Sealed World ay agad na susunugan. Ang Small Sealed World ay hindi na katulad ng dati. Ang Second Territory at ang Third Territory ay pinaghiwalay ng isa-isa, kaya ngayon, ang Small Sealed World ay naiwan na lamang sa orihinal na First Territory. Kaawa-awang maliit ang kapasidad nito, kaya nang biglang ihagis ang bangkay ng Golden Crow, nangyari ang gayong pagbabago. Ngayong alam na niya ang dahilan, hindi nang ahas si Yang Kai na magpabe at mabilis na pinagpag ang Six Direction Wish Pouch upang itago ang bangkay ng Golden Crow pabalik sa loob. Ang panginginig ng World Principles ay unti-unting huminahon at nawala, at ang magulong World Principles ay naibalik. Kinumpirma rin ng pagbabagong ito ang dati niyang haka-haka. Nakakunot ang noo, tumayo si Yang Kai sa pwesto at nagmumuni-muni. Kung hindi siya biglang nagpasya na ilagay ang bangkay ng Golden Crow sa Small Sealed World sa pagkakataong ito, hindi niya ito matutuklasan. Kung ganito ang bangkay ng Golden Crow, ano ang mangyayari kung maglagay siya ng Heaven Opening Realm Master sa Small Sealed World? Ang katawan ng isang Heaven Opening Realm Master ay nahati na ang langit at lupa, kaya depende sa kalidad, ang Small World Universe sa loob ng kanilang katawan ay mag-iiba din sa lakas. Si Yang Kai ay lihim na nag-isip na kung ang kapasidad ng Small Sealed World ay mas malaki kaysa sa Heaven Opening Realm World, maaari siyang mabuhay ng mapayapa, ngunit kung ang Small Sealed World ay mas maliit, malaki ang posibilidad na ang Small Sealed World ay makakaranas ng ang parehong mga pagbabago ngayon. Sa pag-iisip, naging mapagbantay si Yang Kai. Tila sa hinaharap, maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya basta-basta madadala ang mga master ng Heaven Opening Realm sa kanyang Sealed World Bid, kung hindi ay malamang na magdulot ito ng malaking pagkalugi at mga nakatagong panganib. Kung ganito ang Small Sealed World, hindi na kailangang banggitin ang One Realm Bid. Ang One Realm Bid ay isang replika ng Sealed World Bid, ngunit ito ay mas mababa sa Sealed World Bid dahil ang One Realm Bid ay ganap na pino mula sa Dead Stars at wala man lang itong sariling World Principles. Tinansya ni Yang Kai na ang One Realm Bid na kanyang pinino ay hindi makakapaglaman ng isang Heaven Opening Realm Cultivator. Kung pilit niyang sinisipsap ang mga ito, ang resulta ay sisabog ang One Realm Bid. Mula sa puntong ito ng view, ang Six Directions Wish Pouch ay medyo pambihira. Mayroon din itong parehong storage function, ngunit maaari nitong pilitin na mag-imbak ng Heaven Opening Realm Cultivator dito. Gayunpaman, kumpara sa Mysterious Small World Bid, ang Six Directions Wish Pouch ay hindi isang small world, ngunit sa halip ay isang puwang na maaaring lumawak o lumiit sa kalooban. Hindi niya alam kung sino ang nagpino nitong Six Directions Wish Pouch at kung paano ito napunta sa mga kamay ni Elder Shu. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga dahil ang Wish Pouch ay ang kanyang kayamanan.
Dahil hindi niya ito masubukan sa Mysterious Small World, si Yang Kai ay maaari lamang mag-flash out, itabi ang Sealed World Bead, at bumulusok sa Wish Pouch. Sa kabutihang palad, ang Wish Pouch ay ganap na niyang pinino, kaya maaari itong lumawak o lumiit ayon sa gusto niya. Bagamat hindi ito kasing lawak ng Mysterious Small World, hindi ito siksikan sa bangkay ng Golden Crow. Ang lakas ng Golden Crow ay walang kapantay noong ito ay nabubuhay pa, ngunit pagkamatay nito, wala nang kakaiba tungkol dito. Inilabas ang kanyang Divine Sense, nakaramdam si Yang Kai ng mahinang puot. Inikat ni Yang Kai ang bangkay ng Golden Crow ng ilang beses bago tuluyang tumayo sa harapan nito, naka-cross arms habang matamang nakatitig dito. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung iisipin pa noong pinagsasama-sama niya ang Five Elements Wood Force, ito ay dahil napino na niya ang Immortal Tree at may patnubay ni Roshi, kaya napakadali ng buong proseso. Ngayong nag-iisa na siya at walang maasahan, medyo nag-alinlangan si Yang Kai. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Yang Kai na subukan muna ito. Inilarawan ng Lady Boss ang Golden Crow True Fire na sobrang nakakatakot, kaya laging tama na mag-ingat. Iniabot ang kanyang kamay at inilagay ito sa noo ng Golden Crow, ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tahimik na sinubukang ilabas ang kapangyarihan ng Golden Crow True Fire. Noong una, walang kakaiba, ngunit sa isang tiyak na sandali, biglang uminit ang kanyang palad. Mula sa bangkay ng Golden Crow, lumabas ang isang aura na tila kayang sunugin ang lahat. Kasabay nito, nag-ilusyon si Yang Kai na nakatayo siya sa harap ng isang bilog na araw, na parabang ang nakakapasong kapangyarihan na ito ay maaaring matunos siya anumang oras. Nag-iba ang mukha niya habang nagmamadaling umatras, ngunit may bakas ng itim na apoy na nakapulupot na sa kamay niya. Napuno ng hangin ang amoy ng nasusunog na laman, at ang matinding sakit ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pag-ungol ni Yang Kai tulad ng isang sugatang hayop. Desperado na hinihimok ang kanyang Emperor Chi, sinubukan ni Yang Kai na pigilan ang pag-aapoy ng itim na apoy, ngunit ang kanyang Emperor Chi ay tila naging panggatong para sa itim na apoy. Habang sinubukan niya, mas lalong tumitindi ang itim na apoy. Sa isang kisap mata, kumalat na ang apoy sa kanyang siko. Nagulat si Yang Kai. Bagamat inihanda niya ang pag-iisip para dito at alam niya na ang Golden Crow True Fire ay hindi pangkaraniwan, minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan nito. Siya ba ay masusunog hanggang mamatay? Sa kritikal na sandaling ito, biglang naalala ni Yang Kai ang sinabi ng Lady Boss noon. Tanging isang sapat na malakas na Wood Attribute Force lamang ang makakasugpo sa Golden Crow True Fire, kaya nagmadali siyang hinimok ang kapangyarihan ng kanyang Dowsil. Isang malabong berdeng aura ang kumalat mula sa kanyang braso at nakipag-ugnay sa itim na apoy, na nagdulot ng kakaibang eksena. Ang kapangyarihan ng Immortal Tree ay talagang kamangha-mangha. Nang ilabas ang Wood Attribute Force na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na nabawasan ng husto ang sakit sa kanyang braso. Ang mga lugar kung saan siya ay sinunog ng Golden Crow True Fire ay nakadama rin ng kaginhawahan, at ang kanyang mga laman at dugo ay malinaw na lumalaki. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Tama ang pinili niya sa pagkakataong ito. Ang kalidad ng kanyang Wood Attribute Force ay dapat na mas mataas kaysa sa kalidad ng Golden Crow True Fire, kung hindi ito magpapakita ng ganoong reaksyon. Tila na hanggat ang kanyang Wood Attribute Force ay sapat na malakas, ang pagsipsip ng Golden Crow True Fire at pagsamahin ito sa Fire Attribute Force ay hindi dapat masyadong mapanganib. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito mula sa ibang pananaw, ilang tao sa mundong ito ang may napakalakas na Wood Attribute Force. Kahit na mayroon nito, hindi ito maihahambing sa asensya ng Immortal Tree. Sa kanyang mindset, naupo si Yang Kai na naka-cross-legged at maingat na binalot ang Golden Crow True Fire gamit ang kanyang Wood Attribute Force, na ginagabayan ito sa kanyang Dowsil. Pagkatapos ng isang stick ng insenso na halaga ng oras, ang orihinal na jade green na Dowsil ay nagkaroon ng kaunting itim na kulay. Mula sa itim na kulay na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang marahas at mapanirang aura. Maingat na naramdaman ito, si Yang Kai ay hindi nakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa, na naging sanhi ng hitsura ng kagalakan sa kanyang mukha. Sa madaling salita, maaari niyang ganap na maabsorb ang Golden Crow True Fire at gawing Fire Attribute Force. Bukod dito, mula sa pakiramdam na ibinigay sa kanya ng Golden Crow True Fire, ang kalidad nito ay talagang hindi mas mababa kaysa sa 7th grade. Si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng iba pang material sa 7th grade bago, ngunit sa Golden Crow Divine Palace, nakita niya ang 7th grade Sun True Gold at naramdaman din ang aura nito. Kung ikukumpara sa Golden Crow True Fire, tila mas mababa ito. Matapos ang pagpunta sa mundong ito sa loob lamang ng mahigit isang taon, nagkaroon na siya ng pagkakataong patagalan ang Fire Attribute Force. Ito ay talagang isang stroke ng magandang kapalaran.
Siya ay masyadong tamad na isaalang-alang ang mga kondisyon na ibinigay ng Lady Boss. Tama ang sinabi ni Ji Tianxing noon. Maraming mga panlabas na kadahilanan ay ilusyon, at lahat ng kayamanan at kapangyarihan ay panandalian. Tanging ang sariling lakas ay pangunahing. Ang mga material na nasa itaas ng ikapitong baitang ay maaari lamang makita ng swerte. May ambisyon si Yang Kai na maabot ang high-grade Heaven Opening Realm, kaya paano niya palalampasan ang pagkakataong ito? Hindi pa banggitin na ang mga kondisyon ng Lady Boss ay hindi nakakilos sa kanya, kahit na ito ay ilang beses na mas mataas, sa harap ng tukso ng Fire Attribute Force, si Yang Kai ay handa pa ring sumuko. Sa maikling panahon, inayos na rin ng Wood Attribute Force ang mga paso na dulot ng Golden Crow True Fire. Huminga ng malalim si Yang Kai at idiniin ang kanyang kamay sa ulo ng Golden Crow, hinihimok ang kapangyarihan ng Dowsil na ilabas ang Golden Crow True Fire sa kanyang katawan. Ang itim na apoy ay muling inilabas at ibinalot sa kanyang braso, ngunit napigilan ng Wood Attribute Force, na hindi sinasaktan si Yang Kai kahit kaunti. Pagkatapos ng buong kalahating araw, atubiling tumalon si Yang Kai mula sa wish pouch. Ito ay hindi na siya nag-condense ng Fire Attribute Force, ngunit hindi siya makakain hanggang sa siya ay mataba. Naka-absorb siya ng sapat na Golden Crow True Fire ngayon at kailangan niyang tunawin ito bago siya magpatuloy. Bukod dito, natakot din si Yang Kai na biglang pumasok ang Lady Boss. Kung nalaman niyang nagtatago siya sa wish pouch at palihim na sinisipsip ang Golden Crow True Fire, tiyak na hindi niya ito bibitawan ng madali. Sa susunod na mga araw, ang Lady Boss ay pumupunta kay Yang Kai isang beses sa isang araw upang talakayin ang usapin ng bangkay ng Golden Crow sa kanya. Si Yang Kai ay natural na nagkunwaring pagkamagalang, na nagkukunwaring tinutokso habang casual na pakikitungo sa kanya. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pasensya ng Lady Boss ay malapit ng maubos. Sa huling 2 beses na pinuntahan siya nito, ilong ang ilong at hindi mata ang mata. Hindi niya ito nagustuhan. Sa tuwing bago siya umalis, si Yang Kai ay sisipain, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kasing taas ng sa kanya, kaya hindi niya ito naiwasan. Ang bilis ng pagsipsip ng Golden Crow True Fire ay hindi mabagal. Sa proteksyon ng Wood Attribute Force ng Immortal Tree, masasabing ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at nagsumikap. Kung alam ito ng iba, siguradong magugulat sila. Kung titingnan ng buong mundo, ang pag-condense ng anumang uri ng kapangyarihan ay hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon. Sa halip, nangangailangan ito ng mahabang panahon ng pag-iisa. Ang panahong ito ay maaaring mahaba o maikli. Maaaring 3 hanggang 5 taon, o maaaring 10 hanggang 20 taon, o mas matagal pa. Kung si Yang Kai ay walang Wood Attribute Force ng Immortal Tree, imposible para sa kanya na maging walang prinsipyo. Ito ay sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Immortal Tree na maa-absorb niya ang Golden Crow True Fire sa isang araw na hindi maa-absorb ng iba sa loob ng ilang buwan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nararamdaman ni Yang Kai ang isang bagay. Ayon sa kanyang kasalukuyang bilis, natatakot siya na sa loob ng 10 araw, ang Fire Attribute Force sa Dowsil ay maabot ang isang puspose na estado. Sa oras na iyon, hindi na niya kakailanganing sumipsip ng Golden Crow True Fire. Sa oras na iyon, ang Fire Attribute Force ng 5 elements ay matagumpay na mako-condensed. 10 araw. Ang susi ay sa pagkakataong ito. Ang Lady Boss ay humihimok sa kanya ng higit at higit na mapilit, kaya tiyak na hindi niya ito bibigyan ng ganoong katagal. Ngunit sa kabutihang palad, ang Lady Boss ay hinanap siya sa halos parehong oras araw-araw, kaya hindi nadiskubre si Yang Kai. Sa araw na ito, pagkatapos kalkulahin ang oras, tumalon si Yang Kai mula sa wish pouch. Matapos magmuni-muni ng wala pang kalahating oras, nakarinig siya ng katok sa pinto. Hindi na kailangang sabihin, ito ay ang Lady Boss muli. Walang magawang bumangon si Yang Kai at binuksan ang pinto. Talagang nakatayo sa labas ang Lady Boss, ngunit ang ikinagulat ni Yang Kai ay hindi siya dumating ng mag-isa sa pagkakataong ito. May kasama siyang ibang tao. Marshall Pick, Kabanata 3928. Si Tukong, nakatayo sa harap ni Yang Kai ang isang matangkad, mabait at masiglang matandang lalaki. Simpleng shorts at punit-punit na jacket ang suot ng matanda, lantad ang payat niyang braso at binti. Para siyang isang matandang cultivator na kagagaling lang sa trabaho, na hindi kapani-paniwala. Ngunit nang tumingin sa kanya si Yang Kai, naramdaman niya na ang mga mata ng matandang ito ay kasing lalim ng dagat, at pakiramdam niya ay malapit na siyang mahulog sa mga ito at lulubog sa mga ito magpakailanman. Nanginginig ang kanyang puso, batid na ang matandang ito ay tiyak na hindi kasing simple ng kanyang hitsura. At si Madam Lan, na nanliligalig sa kanya nitong mga nakaraang araw, ay nakatayo ng 3 hakbang sa likod ng matandang ito, na nakatitig kay Yang Kai na may mga ngipin. Young friend, pwede ka bang pumasok para makipag-usap?
Nakangiting tanong ng matanda. Bagamat malumanay ang kanyang tono, nagbigay ito ng mahinang awtoridad na hindi kayang labanan. Ang ganitong uri ng awtoridad ay maaari lamang taglayin ng isang taong matagal nang nasa mataas na posisyon. Si Yang Kai ay hindi estranghero dito. Sinulyapan ni Yang Kai ang Lady Boss, alam niyang malamang na hindi siya makatanggi. Agad siyang tumago at tumabi, binigay ang kanyang upuan. Nagpasalamat ang matanda at pumasok sa isang iglap. Sumunod naman si Madam Lan sa likod. Matapos isara ang pinto, lumingon si Yang Kai kay Madam Lan at may kahinahinalang nagtanong. Lady Boss, ito ay. May mga hula din siya tungkol sa pagkakakilanlan ng matandang ito. Mataimtim na sinabi ni Madam Lan. Ito ang master ng aking first in. Ngumiti at tumango ang matanda. Ang apelyido ng matandang ito ay Sito, unang pangalan ay Kong. Gaya ng inaasahan, nang makita niya ang Lady Boss ng 6th grade Heaven Opening Realm na nakatayo sa likod ng matandang ito, malabong nahulaan ni Yang Kai ang pagkakakilanlan ng matanda. Ngayong narinig niya ang pagpapakilala ng Lady Boss, alam niyang tama ang hula niya. Itong Sito Kong ang boss sa likod ng mga eksena ng first in. Tiyak na high grade Heaven Opening Realm ang taong ito, ngunit hindi niya alam kung anong grade siya. Kaya si Senior Sito, masungit tong junior na ta. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at iniabot ang kanyang kamay. Senior, maupo ka. Tumanggo si Sito Kong at matapang na umupo. Gumalaw si Madam Lan na may magaang hakbang para tumayo sa likuran niya. Maupo ka rin. Tumingin si Sito Kong sa kaliwa at kanan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai. Paano nang ahas si Yang Kai na umupo? Kahit ang Lady Boss ay 6th grade Heaven Opening Realm ay nakatayo, kaya paano siya uupo? Hindi man lang siya naglakas loob na lampasan ang kanyang mga hangganan sa harap ni Senior. Buti na lang tumayo at mag-usap. Hindi pinilit ni Sito Kong ang isyo at sinabing, nabalitaan ko na ang nangyari sa iyo. Alam mo ba kung gaano karaming mga eksperto ang nagtipon sa first in? Hindi ako sigurado. Umiling si Yang Kai. Kung nagtanong siya tungkol sa bangkay ng Golden Crow sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, hindi ito mahahanap ni Yang Kai na kakaiba, ngunit medyo kakaiba na bigla niyang itinanong ang tanong na ito. Sinabi ni Sito Kong, mayroong 32 mid-grade Heaven Opening Realm, at 5 high-grade Heaven Opening Realm, hindi kasama ang matandang ito. Mahigit 21 at ikalawang uri ng puwersa ang dumating. Hindi nakaimik si Yang Kai nang marinig niya ito. Alam niyang hindi na talaga makontrol ang bagay na ito. Kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm ay nagpadala ng napakaraming tao. Malinaw kung gaano kaakit-akit ang bangkay ng Golden Crow. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti si Sito Kong at nagsabi. Kung gayon, alam mo ba kung bakit maaari kang mamuhay ng mapayapang buhay sa aking first in? Natarante si Yang Kai. Ano ang ibig sabihin ng senior? Malumanay na sinabi ni Sito Kong. Ilang araw na ang nakalipas, inilipat mo ang sisihin sa silangan, na nagsasabi na ang bangkay ng Golden Crow ay inagaw ni Xiaolan. Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, ang mga taong iyon ay nagsisikap na makahanap ng isang paraan upang patunayan ito. Miyembro si Xiaolan ng first in ko, kaya kahit anong mangyari, kailangan nilang bigyan ng mukha ang first in ko at hindi magsisimula sa kanya. Pagkatapos, ang pinakamahusay na paraan ay humingi sa iyo ng impormasyon at imbestigahan ang kinaroroonan ng bangkay ng Golden Crow bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit, munting kaibigan, ilang araw ka nang naninirahan dito, may nangharas na ba sayo? Wala kailanman. Umiling si Yang Kai, malabong nauunawaan ang ibig sabihin ng Sito Kong. Sinuri niya. Ang ibig sabihin ng senior ay, pinoprotektahan ako ng first in. Hindi naman itinanggi ni Sito Kong at sinabing, yung mga lalaki, may mabuti at masama. Marami sa kanila ang hindi madaling kausap. Sa madaling salita, medyo magalang ang kanyang first in. Ang Lady Boss ay nagsalita sa oras na ito. Yang Kai, bagamat ang aking first in ay makapangyarihan, hindi namin maaaring masaktan ang napakaraming tao para sa iyo. Ibinebenta mo ba ang bangkay ng Golden Crow o hindi? Mas mabuti kung bibigyan mo ako ng sagot ngayon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Maaari mo ba akong bigyan ng oras para pag-isipan ito? Kumunat ang noo ng Lady Boss. Ano pa ang gusto mong isipin? Sinabi ni Yang Kai na may halong mukha. 10 araw, bigyan mo pa ako ng 10 araw. Tiyak na bibigyan kita ng kasiya siyang sagot sa loob ng 10 araw. Tinitigan siya ng Lady Boss at sinabing, imposible iyan. Masyadong mahaba ang 10 araw. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pressure sa first in ngayon. Marami na tayong nasaktan sa pag-iingat sa mga taong iyon. Masyadong mahaba ang 10 araw. Kung hindi sapat ang 10 araw, ano ang ginagawa niya? Tinansya ni Yang Kai na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10 araw para mapawi ang fire elemental energy.
Sa oras na iyon, ang bangkay ng Golden Crow ay hindi gaanong magagamit sa kanya. 3 araw, biglang sinabi ni Sito Kong. 3 araw na lang, pag-isipan mong mabuti. Pagkatapos, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Yang Kai na magsalita, tumayo siya at umalis. Ito ay isang ultimatum. Sumunod si Yang Kai sa likod at nagmakaawa. Lady Boss, Senior, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Masyadong maikli ang 3 araw, baka hindi ko ito mapag-isipan. Lumingon ang Lady Boss at malungkot na sinabi. Isipin mo ang sarili mong buhay, naniniwala akong pag-iisipan mo itong mabuti. Pagkatapos, diretso niyang isinara ang pinto, na parang gusto niyang i-lock si Yang Kai sa loob. Pagkaalis ng dalawa, puno ng pag-aalala ang mukha ni Yang Kai. 3 araw. Sa oras na iyon, tiyak na hindi niya magagawang i-condense ang fire elemental energy, ngunit dahil sinabi na nila ito, hindi nila siya bibigyan ng anumang puwang para sa negosasyon. Pagkatapos ng 3 araw, maaaring hindi na ito masyadong mapayapa. Ngayon ay masikip ang oras na iyon, kahit na nag-aalala si Yang Kai, hindi siya nang ahas na magantala. Mabilis niyang binuksan ang restriction ng kwarto at lumuhad sa wish pouch. Sa sumunod na 3 araw, maraming beses na pumasok si Yang Kai sa wish pouch para sumipsip ng Golden Crow True Fire, kahit na hindi na pinansin ang pinsala sa kanyang katawan. Mas mabilis ang kanyang pag-unlad, ngunit medyo malayo pa rin siya sa saturation ng kanyang dowsil. Pagkatapos ng 3 araw, dumating muli ang Lady Boss. Sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang Sito Kong. Kung iisipin, bagaman mahalaga ang bangkay ng Golden Crow, sa huli, ito ay isang piraso lamang ng materyal. Para sa isang high-grade Heaven Opening Realm Cultivator na personal na pumunta rito ay sapat ng mahalaga. Ang natitira ay maaaring hawakan ng Lady Boss. Sa isang side room, tumingin ang Lady Boss kay Yang Kai at sinabing. Sinabi ng boss na kung maibibigay mo sa akin ang bangkay ng Golden Crow, hindi magbabago ang nakaraang 2 kondisyon. Higit pa rito, bago mo marating ang 5th grade Heaven Opening Realm, ang aking first in ang magagarantiya ng iyong kaligtasan. Talagang hindi namin hahayaang may mangyari sa iyo. Ang mga benepisyo ay biglang nag-obol. Bagamat maganda ang kondisyon ng Lady Boss, isa lang ang mapipili niya sa 2, na medyo mahina. Ngayon, maaari niyang piliin ang 2. Sa totoo lang, kung sino man mula sa Emperor Realm ang nahaharap sa ganitong uri ng tukso, malamang na agad silang sumang-ayon. Kung hindi determinado si Yang Kai na maabot ang high-grade Heaven Opening Realm, kung hindi niya natuklasan na kaya niyang ma-absorb ang Golden Crow True Fire, malamang na hindi siya tatanggi. Ngunit ang gintong landas ay nasa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Kung pumayag siya ngayon, wala siyang kapalaran sa kataas-taasang martial daw. Hindi gustong pagsisihan ni Yang Kai ang kanyang mapusok na desisyon ngayon balang araw. Naniniwala ako na ang ibang kapangyarihan ay mahihirapang mag-alok ng mga ganoong kondisyon. Mabahong brat, kung alam mo pa kung ano ang makakabuti para sa iyo, wala na talaga akong magagawa. Sinabi ni Yang Kai na may taos-pusong ekspresyon. Malinaw kong nararamdaman ang sinseridad ng first in at senior Sito, ngunit, tumigil ka na, sabihin mo lang sa akin kung sang-ayon ka o hindi. Hindi siya binigyan ng Lady Boss ng pagkakataong magsalita, direktang hamarang sa kanya. Napakatatag ng kanyang ugali na walang masabi. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabing, sumasang-ayon ako, syempre sumasang-ayon ako. Saglit na natigilan si Madam Lan, pero bigla itong ngumiti na parang bulaklak. At least alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Pero pwede ka bang maghintay ng ilang araw? Nagdilim ang magandang mukha ni Madam Lan, at tumingin siya kay Yang Kai ng may kain na hinala. Anong balak mo? Dahil pumayag ka na, bakit maghihintay pa ng ilang araw? Ito ay isang personal na bagay, hindi ko masabi sa'yo. Mahinahong sabi ni Yang Kai, na halos magalit kay Madam Lan hanggang mamatay. Ngunit masisiguro kong tiyak na iaalay ko ang bangkay ng Golden Crow gamit ang 2 kamay pagkatapos nito. Akala niya ay bibilhan siya nito ng ilang oras, ngunit sino ang nakakaalam na si Madam Lan ay dahan-daang umiling at sasabihin. Kahit na ang first in ay makapaghintay, ang iba ay hindi. Tumingin siya ng malalim kay Yang Kai at sinabing, mag-isa ka na ngayon. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Sinundan siya ni Yang Kai at tumawag ng ilang beses, ngunit hindi siya pinansin ni Madam Lan. Paglabas pa lang niya ng silid, nanigas ang katawan ni Yang Kai. Ito ay dahil sa sandaling iyon, 12-12 ng makapangyarihang banal na pandama ang bumaba mula sa langit, na bumabalot sa kanya na parang isang napakagandang mundo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagka-inferiority. Kinilig siya at nagmamadaling umatras, napalunok ng laway, puno ng takot ang mukha. Kanina pa siya nagtatago sa kwarto niya. Bagamat alam niyang maraming malalakas na cultivator ang dumating, hindi pa niya ito nakita ng personal,
kaya medyo malabo pa rin ang kanyang konsepto sa kanila. Ngayon lang siya nagkaroon ng malalim na pangunawa sa mga ito. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatago sa kanyang silid ang pinakaligtas. Masyadong delikado sa labas. Habang iniisip niya ito, biglang naramdaman ni Yang Kai na may mali. Tumingin siya sa paligid at halos magmura siya ng malas. Ang mga paghihigpit sa silid ay nawala lahat ng epekto sa sandaling ito. Halata namang kagagawan ito ni Madam Lan. Bagamat kayang kontrolin ng kanyang room plate ang iba't ibang restrictions sa mga side room at pigilan ang iba sa pagprying, si Madam Lan ang lady boss ng First Inn, kaya siguradong magagawa rin niya ito. Bukod dito, tiyak na mas mataas ang awtoridad niya kaysa sa kanya bilang panauhin. Sa madaling salita, kung nais ni Madam Lan na isara ang mga paghihigpit sa kanyang silid, hindi na niya ito muling mabuksan. Sa sandaling nawala ang epekto ng mga paghihigpit, ang 12-12 ng mga banal na pandaman na naramdaman niya kanina ay muling umatake sa kanya. Kung wala ang mga paghihigpit sa silid, ang mga banal na pandama ay walang harang at maingat na sinuri si Yang Kai. Sa isang iglap, nanlamig ang buong katawan ni Yang Kai, at tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa langit-ngit, tinulak ang pinto. Isang magandang hubog na binata ang lumitaw sa pintuan at tumingin kay Yang Kai ng may ngiti. Nagulat si Yang Kai. Gulat na tanong niya, "Sino ka?" Pumasok ang binata ng hindi inanyaya. Isang makapal na demonic chi ang dumaloy sa paligid niya, na nagmumukha siyang demonyo at ligaw. Mahinahong sabi niya, "Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. May gusto lang akong itanong sayo." "Bata, mas mabuting sumagot ka ng tapat." Walang tigil, direktang nagtanong ang binata. "Nasa iyong mga kamay ba ang bangkay ng Golden Crow? O kinuha ni Madam Lan?"